Welcome po sa Alam na Dis. Ito po ang topic natin ngayon. Noong 2005, ang pelikulang Kingdom of Heaven ay inilabas sa buong mundo. Ang pelikula ay nagaganap sa panahon ng malaking historical na labanan sa pagitan ng Kristiyano at ng Islam na tinatawag natin ngayon na The Crusade. Nagsimula noong 1976, ang mga Katolikong Europeo ay nagsimulang magsagawa ng mga misyon upang bawiin ang banal na lupa at ipalaganap ang pananampalataya sa mga bagong lugar sa mundo. Maaaring isipin mo na sa isang historical na drama tulad nito ay makikita natin ang patas na pagpapakita ng parehong panig, kasama ang mga detalye ng digmaan. Ngunit hindi, ipinapakita ng pelikula ang mga Kristiyanong crusader bilang mga malupit na barbaro, habang ang kanilang mga kalaban sa Islam ay inilalarawan bilang matalino at mapayapa. Dapat sabihin na si Ridley Scott, ang direktor ng pelikula, ay isang atheist, kaya't makikita natin kung bakit pinili niyang ipakita ang mga pangyayari sa ganitong paraan. Ngunit anuman ang motibasyon ni Scott, ang pagtingin sa mga krusada sa Kingdom of Heaven ay sumasalamin kung paano ito nauunawaan ng nakararami sa mga kanlurang tao sa loob ng mga dekada. Ang mga dokumentaryo tulad ng History Channel's Mankind, The Story of Us, ay tinitingnan ang mga krusada bilang isang natatanging masamang kabanata sa kasaysayan ng tao. Sa lahat ng mga kasaysayan, ang parehong kwento ay ipinapakita. Isang araw, ang mga baliw na Kristiyano ay nagpasya na atakihin ang mapayapa at naliwanagang mundong Islam lamang dahil kaya nila. Ang mga pangyayaring ito ay tinitingnan bilang isang dahilan kung bakit kailangan ng paghihiwalay ng simbahan at estado at kung bakit walang lugar ang Katolisismo sa gobyerno. Pinapaniwala tayo na kapag ang mga Kristiyano ay may kapangyarihan ulit, magsisimula sila ng mga digmaan ng relihiyon tulad ng mga krusada. Ngunit sa katotohanan, kakaunti ang mga pangyayari sa kasaysayan na mas maling nauunawaan kaysa sa mga krusada. Maglakbay tayo pabalik sa panahon ng 600 AD, mga 500 taon bago ang unang krusada. Ito ang mapa ng Kristiyanong mundo noong panahon iyon. Ang mga itim na lugar ay nagpapakita kung saan kumalat ang Kristyanismo at naging pangunahing relihiyon. Sandali, iyon ba ang gitnang silangan at hilagang Afrika? Oo, ito nga, ang dalawang rehiyong ito ay dating Kristiyano. Ngayon, iniisip ng mga tao na mga bansang Muslim ito. Ngunit hindi palaging ganito. Nagsimula ang lahat nang kumalat ang Kristyanismo pagkatapos gawing legal ng Emperador Constantine ang relihiyon sa pamamagitan ng Edict of Milan. Ito ay nagresulta sa pag-Christianize ng parehong kanlurang at silangang Imperyong Romano. Kahit na bumagsak ang kanlurang bahagi ng imperyo sa mga barbaro, nanatili ang Kristyanismo at karamihan sa mga barbaro ay nag-convert din. Kaya't kung nangyari ito sa Europa, ano ang nangyari sa gitnang silangan at hilagang Afrika? Noong kalagitnaan ng 600, isang pangkat ng mga mandirigma mula sa Arabian Peninsula ang nagsimulang sakupin ang lahat ng daraanan nila. Dala nila ang kanilang relihiyong Islam at hindi tulad ng mga barbarong Europeo, hindi nila ipinanganak ang Kristyanismo. Dominado ang gitnang silangan noon ng dalawang superpower, ang Kristiyanong silangang Imperyong Romano o Byzantine Empire at ang Zoroastrianong Imperyo ng Sasanians. Sa kasamaang palad para sa kanila, pareho silang nakipaglaban sa isang malaking digmaan na tumagal ng 25 taon at nag-ubos sa kanilang mga yaman. Dahil dito, hindi sila handa sa mga paglusob na dumating. Nagpatuloy ang Islam sa pagpapalawak sa pamamagitan ng pananakop. Sa 900 AD, ang Islam ay nakarating na sa France at Timog Italia. Hindi ko na pag-uusapan ang moralidad ng mga pananakop na ito dahil ang digmaan at pagpapalawak ng teritoryo ay karaniwan na sa kasaysayan at ang Islam ay sumunod sa ganitong tradisyon. Gayunpaman, ang Islam ay nagpunta pa ng isang hakbang na mas malayo sa konsepto ng jihad o banal na digmaan.
Si Muhammad ay isang mananakop na nag-alok ng mga alipin at ang Islam ay naghangad na sundan ang kanyang halimbawa. Ang mga Muslim ay naging mga mananakop na lumusob sa Kristiyanong mundo. Ang mga Kristiyano sa mga sinakop na lupain ay naging mga mamamayang ikalawang klase at marami ang dinala bilang mga alipin. Ang mga Kristiyanong naninirahan doon ay kailangang magbayad ng napakalaking buwis na tinatawag na dhimmi tax at madalas na ipinasasara ang kanilang mga simbahan dahil sa mga patakaran ng Islam. Sa paglipas ng mga siglo, ang Kristyanismo sa gitnang silangan at hilagang Aprika ay lumiit mula sa pagiging malaking mayorya tungo sa isang maliit na minorya. Ngunit ang totoo, lalo pa itong naging mas malala. Noong mga panahon ng Imperyong Romano, ang dagat Mediteraneo ay isang kabangyaman ng kalakalan at negosyo. Matagumpay na nawala ng mga Romano ang piracy at nakalikha ng ilan sa mga pinakamanapanatiling daungan sa buong mundo. Ngunit ang piratang Islam ang nagwakas ng lahat ng ito. Mula sa kanilang mga base sa hilagang Afrika at gitnang silangan, binago nila ang Mediteraneo at ginawang isang hindi ligtas na impyerno. Nabagsak ang ekonomiya ng Europa at naging isang malungkot na lugar para sa kalakalan sa loob ng halos 400 taon. Ang tinatawag na Golden Age ng Islam ay naganap sa kapinsalaan ng Europa at Kristyanismo. Ito ang tunay na dahilan kung bakit itinuturing ng marami ang mga taon mula 600 AD hanggang 1000 AD bilang isang madilim na panahon para sa Europa. Literal silang naputol mula sa buong mundo at patuloy na inaatake. Sa ganitong impyernong kapaligiran, nagsimula ng magpasya ang Kristyanismo na maghiganti. Ang unang pagninigas ng isang krusada ay nangyari noong 846 ng isang ekspedisyong Arabo sa Sicily ay dumaan sa ilog Tiber at sinunog ang St. Peter's sa Roma. Isang Sayanid sa France ang tumawag sa mga hari ng Kristyanismo upang magkaisa laban sa mga kaaway ni Kristo at nag-alok ang Papa Leo XIV ng isang gantimpala sa langit sa mga namatay na lumaban sa mga Muslim. Ngunit ito ay nangyari mga taon 1000 AD nang magsimulang lumala ang mga bagay sa maraming harapan. Sa kanlurang bahagi, nagsimula ang kaliphalang Islamiko ng Cordoba at Iberia na lumawak pahilaga, nakapag-conquer, nagsunog at nag-slave ng maraming lungsod ng Kristiyano tulad ng Barcelona at Leon. Ang kampanyang ito ng pagpapalawak ang nagpasimula sa mga kaharian ng Kristyanismo upang maglunsad ng rekonkista upang bawiin ang Iberia mula sa Islam. Ngunit kung mahirap ang sitwasyon sa kanlurang Kristyanismo, mas masahol pa ang sitwasyon sa silangan. Noong mga huling bahagi ng 900, isang pangkat ng Muslim mula sa Central Asia na tinatawag na Seljuk Turks ay nagsimulang mag-migrate sa Anatolia noong 1664. Ganap nilang nasakop ang Armenia at sinakop ang kabisera nitong ani. Hindi na muling nakabangon ang lungsod mula sa brutalidad na ito at nananatili itong guho hanggang sa ngayon. Halos lahat ng populasyon ng Armenia ay kailangang mag-migrate patimog silangan sa Celestia na nagresulta sa paglikha ng isang bagong kaharian na tinatawag na Cilician Armenia. Sa madaling salita, ginawa ng Islam na hindi matirhan ang Armenian homeland. Pagkatapos ay inilunsad ng mga Turko ang kanilang pagpapalawak sa Imperyong Byzantine. Nagsimula silang maglunsad ng pagsalakay sa kanlurang Anatolia. Sinubukan ng mga Byzantine na magsagawa ng mga counter-attack, ngunit sa huli ay natalo sa labanan ng massacre. Pagkatapos ng pagkatalong ito, nagsimula ang mga Turko ng isang malawak na migrasyon patungong Anatolia na ganap na binago ang demographics nito. Isa na namang rehiyon ng Kristyanismo ang naging Islamiko sa pamamagitan ng puwersa. Ganito ilarawan ng historian na si John J. O'Neill ang mga pangyayari. Ito ang mga pangunahing kaganapang pampulitika na nagbigay daan sa unang krusada. Sa loob lamang ng 35 taon, nasakop ng mga Turko ang mga teritoryong Kristiyano na mas malaki pa kaysa sa buong rehiyon ng Pransya. Ngayon sila ay naging tunay na banta sa Europa. Sa puntong ito, napagtanto ng Imperyong Byzantine na hindi nito kayang pigilan ang mga hukbong Islamiko ng mag-isa. Si Emperador Alexius Komnenos ay gumawa ng desperadong apela sa Papa
at kanlurang Kristyanismo para sa tulong. Ito ay isang mahalagang hakbang dahil ang silangan at kanlurang Kristyanismo ay nasa schism o hidwaan ng halos 50 taon na sa panahong ito. Hindi magkasundo ang Papa ng Katoliko at ang mga patriarka ng Ortodokso upang sabihin ng maikli, ngunit ang issue ay naging napakalubha na handa na silang magtulungan. Ang sitwasyon ay naging mas apurahan pa dahil nagsimula ng usigin ng mga Turko ang mga Kristiyanong peregrino sa banal na lupain. Ang mga pari tulad ni Peter the Hermit na naging isa sa mga pinakamasugid na tagapagtaguyod ng mga krusada ay nasaksihan nito mismo. Ito ang kapaligirang pampulitika na nagbunsod sa pagtawag ng unang krusada. Ngayon, tila ba hindi makatwiran ang lahat ng ito kung isasaalang-alang ang konteksto. Ito ang nalalaman ng mga Katolikong Europeo tungkol sa Islam sa bisperas ng unang krusada. Ang mga Muslim ay mga kaaway ni Kristo. Sila ay nakipagdigma laban sa mga sibilyan, inalipin ang mga kababaihan at bata at sinakop ang buong Iberia, Anatolia at nagbanta sa Pransya at Italia. Mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay naganap sa pagpasok ng unang milenyo. Sa panahong ito, ang mga elitista ng Europa ay nagsimulang maging mas mayaman at mas edukado. Nagsisimula silang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at pandaigdigang mga kaganapan. Mas ligtas at mas konektado na ang Europa kaysa sa anumang panahon mula pa noong Imperyong Romano. Napagtanto nila ang lawak ng pinsalang nagawa ng Islam sa mundong Kristiyano at kung gaano ito kalaking banta sa kanilang kabihasnan. Lahat ng mga elemento ay naroroon na upang ilunsad ang mga krusada. Noong 1995, dumating ang sandali. Nanawagan si Papa Urban II para sa unang krusada upang mabawi ang banal na lupain at itaboy ang Islam. Ito ang naging una sa maraming krusada. Isang sipi mula sa talumpati ni Papa Urban sa krusada ang nagsasaad. Ang inyong mga kapatid na nasa silangan ay nangangailangan ng inyong tulong at dapat kayong magmadali upang ibigay ang tulong na ipinangako sa kanila. Pinatay ng mga pagano ang marami, sinira ang mga simbahan at winasak ang imperyong Griego. Kung hahayaan ninyo silang magpatuloy ng walang parusa, mas malawak nilang aatakehin ang mga tapat ng Diyos. Dahil dito, ako o mas tama, ang Panginoon ay nagnanais na bilang mga tagapagbalita ni Kristo. Ipahayag ninyo ito kahit saan at hikayatin ng lahat ng tao, anuman ang kanilang antas, na magbigay ng agarang tulong sa mga Kristiyano. Alisin ang pagkamuhi sa inyong hanay, tapusin ang mga alitan, ihinto ang digmaan at hayaan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan na manahimik. Mahalagang banggitin na binigyang diin ni Papa Urban hindi lamang ang pagtatanggol sa Kristyanismo, kundi pati na rin ang pagtatapos ng mga panloob na digmaan sa pagitan ng mga kahariang Kristiyano. Inilalarawan niya ang isang pandaigdigang kapatiran ng mga Katoliko na hindi naglalaban-laban, kundi nagtutulungan laban sa mga panlabas na banta. Ang panawagan para sa krusada ay napakainit na tinanggap. Ang balita ay kumalat sa buong Europa na parang apoy. 10,000 tapat na Katoliko mula sa iba't ibang bahagi ng Europa ang tumugon sa panawagan ng Papa. Mga magsasaka, ambisyosong kabalyero, maging mga hari, ang mga Pranses, Ingles, Flemish, Aleman at iba pa mula sa lahat ng antas ng buhay at nasyonalidad ay naudyok na lumaban para sa Kristyanismo. Hindi gaanong napapansin ang natatanging tagumpay na ito. Ang simbahang Katoliko ay lumikha ng isang pandaigdigang network na nagbuklod sa mga Europeo mula sa iba't ibang lahi at etnisidad sa ilalim ng isang pananampalataya na may iisang layunin. Ang ganitong antas ng pagkakaisa ay hindi pa nangyari noon at hindi na ulit nangyari mula noon. Ang ilan sa mga krusada ay naging matagumpay tulad ng Rekonkista, habang ang iba ay naging mga kabiguan tulad ng ika-4 na krusada. Gayunpaman, ang mga kabiguan ay maipapaliwanag sa konteksto. Ang mga krusador ay naglakbay ng napakalayo upang labanan ang mga kaaway sa kanilang sariling teritoryo. Sa kabila ng mga hamon, madalas na nagtagumpay ang mga puwersang Kristiyano. Ang unang krusada, halimbawa, ay isang malaking tagumpay. Natalo ng mga krusador ang halos lahat ng hukbong Muslim na kanilang nakaharap at nabawi ang Jerusalem sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang taon. Nabawi ng Kristyanismo ang banal na lupain at nabuo ang mga estado ng krusador na nanatili sa gitnang silangan sa loob ng isang siglo. Maging ang mga sumunod na krusada tulad ng ika-6 na krusada ay
nagkaroon ng natatanging tagumpay. Ang Jerusalem ay naibalik sa ilalim ng pamamahala ng Kristiyano nang walang patak ng dugo sa pamamagitan ng negosasyon ni Emperador Frederick II ng banal na Imperyong Romano. Sa huli, nagbigay ang mga krusada ng proteksyon sa kanlurang bahagi ng Kristyanismo at napanatili ang silangan nito sa loob ng 300 taon, hindi hanggang sa pagsilang ng Imperyong Ottoman noong 1320 na muling nagbanta ang Islam sa Europa. Sa kabila nito, muli itong hinarap ng mga krusador tulad ng Crusade of Nicopolis at Crusade of Varna. Bagamat sinasabi ng ilan na nabigo ang mga krusada, nanatiling Kristiyano ang Europa noong panahon ng mga krusada at nananatili pa rin ito ngayon. 1,000 taon ang lumipas, ngunit nang mawalan ng kakayahan ng Papa na tumawag ng krusada, nagsimula rin ang pagbagsak ng Kristyanismo sa Europa. Sa huli, ang kasaysayan ng krusada ay hindi isang nakakahiyang kabanata sa kasaysayan ng Katolisismo, kundi isang patunay ng pagtatanggol ng mundong Kristiyano at ng pagpapalaganap ng pananampalataya. At iyan, mga ginoo at ginang, ang dahilan kung bakit kamangha-mangha ang mga krusada. Maraming salamat sa inyong panonood sa Alam na Dis. Huwag po nating kalimutan na panoorin ang ibang video na nasa screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe. Hanggang sa muli.